kailan ang mundo'y inaakala nagtatapos sa abot-tanaw, may isang taong naglakas loob na lampasan ito. Si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglingkod sa korona ng Espanya. Hindi lamang naghahanap ng bagong ruta patungong isla ng Pampalasa, kundi hinahamon ang hangganan ng kaalaman ng sangkatauhan. Ako si Antonio Pigafetta, ang tagapagsalaysay ng paglalakbay ni Magellan. Pupunta ba tayong dalampasigan mamaya? Sino kayang mga dayuhang ito? Sila yung di taga rito. Marahil sila nagmula sa Manau. Sa aming pagdating sa Zamal, kami sinalubong ng mga naninirahan doon na may pagkain at inumin. Buenos dias, amigos. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa inyo. Narito ang aming simpleng handog para sa inyo. Gracias. Maraming salamat. Walang anuman. Inaanyayahan namin kayong sumama sa amin. Bienvenido con buenas intenciones. Prueba que hemos unidos como hermanos en la fe y la luz. Ako'y dumating ng may mabuting hangarin. Nais mo tayong magkaisa bilang magkakapatid sa pananampalataya at kapayapaan. Kung ngayon, buong pusong tatanggapin ng inyong Diyos bilang tandaan ng ating pagkakaisa at pagkakaibigan. Si es así, aceptaremos de todo corazón a vuestro Dios como signo de nuestra unidad y amistad. At nang matapos iyon, tinanggap ng mga taga-Zamal ang Kristyanismo. Sa ika-31 ng Marso, taong 1521, linggo ng pagkabuhay, idinaos sa Mazawang unang banal na misa. Napalakra ni Diyos ang salita ng Diyos. Sa harap ng lahat, humakbang ang hari. Mula sa kanyang bisig, isinugid ng dugo, isang alay ng tiwala, isang panata ng kapayapaan. Kung tunay kang kaibigan, gawin mo rin ito. Sa pagsapit ng bukang liwayway, dumating ang pwersa ni Magellan. 49 na tauhan, may sandata at baluti ang lumapag sa baybayin ng Mactan. Sa kanilang harapan, humigit kumulang 1,500 mandirigmang katutubo, matapang, mapagmalasakit at handang ipaglaban ang kanilang lupa. Sugod! Sa digmaang naganap, iilan lamang ang nakaligtas, 18 lamang sa 49 na pinalad sa digmaan. Gayunpaman, linisan namin ang Cebu at ipinagpatuloy ang aming paglalakbay. Sa hindi inaasahan, ay simula lamang ito ng kabanata ng lupang sinilangan. Sa bawat pagharap natin sa salamin, minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga